Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay July 11, 2025, Friday naman at ayaw pa rin marangkada ng index natin kahit na akyat ng akyat si US market natin. So, nag-close tayo ng 6,459.88 and nag-drop tayo ng maliit lang naman, negative 0.05%. And konting good news, meron tayong net foreign buy dito sa market. So, meron tayong 62.47 million na net foreign buy dito sa market. Pero kung pansin nyo, ang mga gumalaw, mga small caps, no? Mga small caps na stocks, kasi si Apollo, small cap stocks to, di ba? And then yung mga tech stocks natin, si na IMI at saka si Tech, kasi nga yung, di ba? Okay, so siguro isa sa mga negative news na market pala is yung tariff. So 20% yung na-declare na tariff sa Pilipinas. So makipag-negotiate yung Philippine government sa US kung pwede pa siyang bawasan. Pero doon sa isang article na nakaroute dyan sa Instagrams, so ang sinasabi naman niya is hindi daw kasama sa tariffs yung mga export natin ng mga electronics products. Ayan. So IMI at saka Tech. Ewan ko si Ionics, wala dito eh. So sila yung mga pumitik for today's trading natin. Okay, so tapos sa global market, balik tayo sa global market. Si crypto, ayan, ang taas ng crypto ng 118K na. So mantakin mo yan, no? From 110 dati na pinakamataas, umakyat pa siya. So taas ng crypto, 118,000. Tapos pinupush kasi ni Donald Trump, di ba? So 140K daw yung ano, yung magiging price ng Bitcoin natin for this year. Ayan. Pero may optimism talaga sa ano, sa cryptos during this time. Ayan, nag-invest ka din ba sa crypto natin? Okay, so ito po yung ating mga trending stocks for today's trading natin. So nauna nga po si Apollo. Umaga pa lang, ang laki na ng mga volume ng mga to. So meron siyang 21.15% na gain. Ayan, ano ba? Lilipad na ba ulit yung barko natin? So meron siyang 139.2K net foreign sale o ano lang ito mga to. Mga trap lang to ba nakikita natin. Ayan. So Tech at saka IMI may catalyst man. So nag-up si Tech ng 15.71% and meron siyang 165.6K net foreign sell. And then si Macro Asia, pangatlong araw na to na berde yung galaw niya. So nag-up siya ng 5.7%. So pinitik pa ng close, no? Kasi nung pre-close mga 3%, 2% lang siya. So meron siyang, kaya mo, wala mo siya foreigners. So meron siyang 239.59K net foreign buy. Tapos si IMI natin, nag-explode din, 10.33%. Meron siyang 1.48 million net foreign sell. Um, Meron ba tong ano, balita? Parang may balita kanina. Anyway, hindi ko siya nabasa ng todo. Tapos si Plus, yung alaga natin, laglag. So nauntog na malapit sa akala ko sa sampo sa MA 100. Nag-resist. So negative 4.3% and meron siyang 41.74 net foreign sale. So mainit pa rin yung mga online casino natin. Pinatatanggal na yata yung mga billboard na mga pasugalan. So isa nakita ko na pinost sa Instagrams yung banner ni ano ni yung may lion si Mega Panalo natin. So patatanggalin na yung mga yon. Tapos may mga restriction sa mga e-wallets. Ayan. So pwede mahina yung ano revenue nga naman nila. Okay? So pero at least hindi na siya kasing volatile masyado kagaya ng mga galawan natin last itong week na to, di ba? So di alalakas mga drop niya o last week itong si Plus natin. Okay po. So tapos si MRC, akala ko, ano to eh, puro Doji kasi yung kandila natin eh. Akala ko pull back pero ayan, papunta na ulit sa doon sa ginuwit natin kapon na pinaka-resistance. So nag-up siya ng 5.68% and meron siyang 2.84 million net foreign buy. Okay? So disclaimer po ulit sa mga bago or nanonood ng channel natin. So sabi natin yung ating review is for education purposes lamang po. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold the stocks. May mga risk po na involved sa market. So, due diligence po ha. Kung ano po bahala pumili ko ng stocks yung gusto mong bilhin. And then, speaking pala sa pasugalan, bawal na daw mag-promote yung mga influencers ng pasugalan ng mga online gambling. And so, ingat tayo mga nagba-vlog baka masamplingan tayo ng sino ba mag-implement nun?
anti, yung mga cybercrime related. Ayan. So anyway, check nyo na lang po kung nag-vlog kayo. Okay? And then sa mga naka-follow, please subscribe po dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel or kung gusto mong dyan ka dito sa mga ka-traders natin dito. Okay? So double check mo lang po yan. And then sa mga usual viewers, maraming salamat po sa usual viewers natin dito sa trending stocks, company reviews, mga sample trades sa market. So weekends naman, mag-aral lang po tayo. Okay, madali lang mag-aral ng ng charts, 'di ba? Kung medyo naintindihan mo naman yung mga explanations, madali lang siya. Ang pinakamahirap sa tagal natin nagti-trading is cut loss. Yan. Yan yung pinakamahirap sa kanya. Kasama na kasi emotions, 'di ba, pag nagka-cut ka ng mga losses. Pero cut gain, okay okay pa tayo sa cut gain. Ayan, kailan di tayo pag-cut gain kay Plus. Fundamentals yung mga risk management natin, basic PSC, stock market studies, yung mga basic learnings po sa market. Okay? And if follow mo ako dito sa ating Palawi Trader Crypto to para sa mga play to earn games or cryptos. Ito kayo tayong video about sa Bitcoin. Ang taas ng Bitcoin all-time high na naman siya. So follow mo na lang po ako dyan and then social media, Facebook account na Palawi Trader. Check mo na po. At saka dito sa Facebook page. Ayan, follow po ako dito para meron kang copy ng post natin. Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market. And then sa Twitter, may mga summary na tayo dito. So 6,459.88. Di pa binasag yung 6,500. Negative 0.05%. Si Bitcoin, no? So nag 118K na siya. Ayan. Maraming bumibili kasi ni-endorse yan Donald Trump po. So, asa may summary? Ito muna pag-usapan natin. Okay, so namamihag pag si mining stocks, nagapulit siya. Pero malit lang naman, 0.52%. Ang nag-drop na pinakamalakas, property, negative 0.79%. So industrial yung pinakamataas, 0.91%. And then bumawi na rin kahit paano yung ating finance, 0.65%. And natapos na, hopefully, tapos na yung net foreign sale. Kasi meron tayong 62.47 million net foreign buy dito sa market po natin. Okay? So, mas marami ng konti yung bakit pala si pumitik pala si AJ at saka si Converge. So, ang nag-drop ngayon, GT Cap, profit taking siguro. Taas ng galaw nito, si GT Cap. Negative 2.3%, SMPH, negative 1.6%, Banco de Oro, negative 1.37%, and CNPF, negative 1.3%. So, panalo si AGI, 5.29%. Converge, yan, dapat lang pa-breakdown na to 4.4%. URC, nataw, 3.08%, BPI 2.5%. Ang lalim na rin ng galaw ni no? BPI natin. Meralco 1.98, tsaka si Bloomberry 1.71%. Okay? So, check nyo na lang yung mga hawak ng alaga nyo. Tapos nandito yung mga sellers, foreign funds sold, BPO, BPI, Metrobank, Security Bank, ASEN, APFPH, CNPF, DNL, FB, IMI, Costco, SM, Ali, Erit, CLI, Globe, Tel, Converge, ATI Plus Web, Mrs. G, Pure Gold, OGP, at saka si HTI natin. Okay? So, foreign funds bought, AUB, CBC, MFC, FGen, SPNEC, AMI, Keeper, Monde, ABA, AC, FLI, MEG, MRC, dito Cebu, Bloom, Robinsons Retail, APX, CPM, Nickel, at saka CPX. Okay? So, yung mga galawan, breaking news, meron ba tayong mabago dito? Hindi natin nabasa. Double Dragon completes the fully pre-leased 5-hectare central hub warehouse. Nasa Cebu na siya. Complex in Cebu. Okay. So plus, ayan, nag-drop tayo 4%. Has begun, may good news pala has begun its 6 billion share buyback program. Pero tinignan ko yung yung mga disclosure nila. Yung mga executives natin nagbenta ng 55. Ayan, magagaling si Nasera nakapag-exit. Repurchasing nearly 3 million shares at 39 after a steep 50% stock drop. Okay? So Trump ito na naman si Donald Trump. May mga negative na naman. Kasi kaya mapula yung yung lumalabas po na futures ng market.
So Trump to impose 35% tariffs on goods from Canada. DG Plus is fighting back after a bruising sell-off that wiped out more than half its value in under a month. Ayan. So, okay, ito, di ba? Siya ba talaga to? Tech stocks, industrial, and Nasdaq hit all-time high. Crypto through the roof daw. Nvidia is up 47% since Trump tariffs. Okay, so, okay, sila lang gumaganda. Pero Philippine markets, hindi. Ayan. Okay, ex-date, SCI, August 7, Alco, August 8 naman. O yan, 112 kanina si Bitcoin, 118 na pala. DG Plus starts 6 billion buyback. Share price at 39 pesos. Okay. Hopefully, umabot naman ng 48 yung kanyang fair value. 20% US tariffs on Philippine goods. So, ito yung maraming nakapost kaninang umaga. Share buyback, Petron, Fruit, OPM, Cebu, Ali Plus, at saka si ATI. So, ongoing pa rin pala yung share buyback ni ano. Ang dami ni Ali 250,000 shares. Okay, nung alas 12, mas marami yung verde. Okay, nagberde pala tayo kanina. Smart, ano ba to? Pagcor. Pagcor chair, Tenko says prohibition, no solution to online gambling concern. Ayan. Okay, tapos ang kagabi is all-time high ulit yung US market natin. Okay? So, patalastas po ulit yung mga gusto ng guide sa trading sa market. Silipin nyo lang po yung ating Patreon channel. So, kung gusto mong makita yung mga sikreto, no? Yung mga tinitrade natin ng stocks, meron tayong mga mini-monitor. So, nandito po sila. Okay? So, sali ka na lang po. Ayan. So, punta tayo dito sa PSE market. Okay. So, okay pa rin naman. Okay. So, maganda kasi nag-glide naman siya kahit paano sa MA9. No? Silipin mo na maigi. So, slightly above siya ng MA9. So, hindi natin tatanggalin yung resistance natin dito sa 6,600 and yung mabagal na uptrend na channel ng market natin. Uptrend pa rin naman siya kahit na namumula tayo from the last 3 days of trading natin. Okay? So, 62.47 million at foreign buy. Negative 0.05 lang. And then, 6,459.88. So, okay pa rin ako sa mga indicators natin. At saka uminto yung 500 million kahapon, di ba? Yung net foreign sale natin. Okay? So, nakita natin yung mga big caps winners. Apollo, ayan, binomba si Apollo natin. Yun, panalo yung mga nasa bumili ng nagkonso si Apollo. 21%, 0.00. Ang daming 0.0063. Ayan. So, madali na bang bombayin siya, no? Si APL natin. Yung mga earnings niya, ano ba to? Wala, negative. Total revenue, zero. Pero may net income siya. Negative. Lugi. Si Apollo natin. Nag-ano pa ba to? Nagbimina pa ba? Parang hindi na eh. Okay, 21.15% si Tech. So, dahil doon sa good news sa mga tech stocks na walang tariff, 15.71%. IMI, 10 point, yun, ganda ng galaw ni IMI. 10.33%. Tapos si XG, breakout, 6.48%. Si MAC, second day pa lang pala, sorry. Second day na umakyat, 5.7%. MRC, yun, parang penny stocks kasi yung galawan. 5.68%. Tapos si Converge, yan, pabalik sa MA 100. 4.4%. And then si Keeper, 3.14. Ito yung mga nag-breakdown, na binabalik na. LC, nag-doji na siya. 2.44%. Si Ionix, 2% lang. Nauntog siya. Nag-close the gap. Okay, so next week, tingnan natin si Ionix. Kasi ano din to tech stocks. Tapos si Bloomberry is 1.71. Okay? So tingin tayo sa losers. X, walang volume. Is, ayan, 10%. Ayan, so anyway, at least nakalaya na yung mga traders dito. Kay is natin. Ano ba price niya? 0.069 na lang siya. Minus 10%, PBB. Ano ba yung stocks? So, business bank. Kala ko Pinoy.
Pinoy Big Brother eh. Tapos si Plus, negative 4.3. Si Bito, minus 3.6. Si Ara, minus 3.57. And lastly, JT Cup, minus 2.3%. Okay? So balik tayo sa PSE and silip tayo sa galawan ng global markets natin. So based dito sa galawan niya, mapula mamaya sa US market. S&P futures, negative 0.69. Overbought na ito mga ani. Dow futures, negative 0.73. Nasdaq, negative 0.63. So pababa yung ating uh, Europe stocks and then mix tayo dito sa bandang Asia. Ito crypto ah. So na-hype din. 180 ang taso, mga 6%, 8%. So Bitcoin nag-up ng 6.42%, 118K na siya. O parang kailan lang 108 lang to ah. Ethereum 3K na ulit. Ayan. Tapos si XRP 2.63, BNB 689, Sol 164, Dodge 10% si Dodge. Okay, dami lumilipad oh. Okay, lalo na yung parang penny stock sa sa crypto no. Lumilipad yung mga yan. Okay, so pag-usapan natin ng konti yung penny stocks. Okay, so umpisa natin kay Apollo. Bigla sumambulat tong si Apollo natin no, nag-break out. Okay, hindi ko rin pinapansin to kasi syempre nakakatakot, di ba? Yung galaw niya 0.0051. Okay, so sobrang lakas. At may volume siya, 21 million. Ano kayang prospect dito? May balita kaya dito kaya Apollo natin. So, pinakamalapit na resistance is 0.007. And then, yung pinaka-support natin is dito sa breakout 0.0056. Ayan, nagparabolic tuloy yung itsura po ng RSI, lumampas na. So, 73 at bullish. Ayan, bullish yung mga dahil sa biglang uptick ng candles natin. So meron siyang net foreign sale 139.2K. So nag-close siya 0.0063 and then meron siyang 21.15% na gain sa market. So nilaro ba to sa 5 minute o okay. Dahan-dahan naman, dahan-dahan nyo ka lang yan. Okay. May volume. So in-expect ko may follow-up to si kahit malakas 21.15%. In-expect ko may follow-up to si laki ng volume na pumasok sa kanya. Less, trap to, di ba? Pero parang hindi naman kasi ang laki nito, 21 million. So, kung titignan mo, wala namang ganyang kalaki last time dito since February this year, di ba? So, good sign. Hopefully, mabuhay na ulit si Apollo natin. Kasama yung ibang mga galawan, mga penny stocks natin kasi mga blue chips. Nagpo-post na naman yung kanilang galawan po. Okay, next. Certec. So, alam mo na yung catalyst. Hopefully, hindi to one-time bounce ng mga to. Kasi, ayan, okay. So, hindi naman pala siya matataksan ng 20% doon sa mga exports. Buti na lang hindi kasama talaga yung mga semicon kasi based doon sa nabasa ko na article, yung electronics product pala yung pinakamalaking export ng Pilipinas. So parang nag-export tayo ng around yung total around 14 billion US dollar. Tapos yung i-import natin sa US mga 9 billion, 9 to 10 billion US dollar. So may deficit tayo na 4 billion USD. Ibig sabihin, mas marami yung lumalabas sa Pinas kaysa pumapasok sa Pilipinas. So kaya nag-impose ng tax daw si Donald Trump. Okay, so anyway, 20%. Abangan natin Abangan natin kasi malaki epekto ng kapag merong stock na involved dun sa yung pinag-uusapan kay Trump. Okay, so 0.74 yung pinaka-support and parabolic. Hindi yata bagay dito ang technical charts parabolic kasi yung candles natin. Tingnan natin kung abot siya dito sa 0.96. So yun lang naman po, yun lang yung catalyst niya. Hopefully hindi siya, ayun, bakit din yung earnings negative 40%. Hopefully hindi siya one shot gain lang para may follow up pa yung mga holders natin sa kanya. So close po si Certec ng 15.71% and meron siyang 0.81 price na closing. Okay? Next, si Mac. Ito si Mac. Okay yung earnings nito, di ba? So binabantayan natin last time nasa 7% yung first quarter and annual niya is nasa 28.03%. So hopefully yan na yung fundamentals, nagkikick na siya kasi may volume din siya 16.3
million. Makita mo dito, medyo nag-spike. So, yun lang. So, medyo ano siya, overbought na yung galaw. Pero historically, umabot siya ng RSI 80. Tingnan natin kung abot siya dyan. Ayan. So, maganda. Yung breakout, malakas. May volume. So, hopefully, may follow-up din to by next week's trading natin. So, breakout. So, yan lang pinaka-support. And then, yung next na resistance is around masyadong mataas. Okay, dito muna. Dito, no? Pinakamalapit is, sige, 5 na ba? O 4.8. 4.8 muna bago mag 5. Kasi may ano siya dito eh. May konting konso dito sa bandang kaliwa bago siya nagkaroon ng breakdown. Dito sana sa 5 pero parang mataas naman siya. Okay, so yun yung pinaka-channel na ano. Meron si Macro Asia. Tingnan natin, hopefully may follow-up. Maganda naman yung ano, yung basag niya. Finally, natuloy na rin siya, no? So, akala ko hindi na babalik tong si Mac natin for the long term. So, nagbalik pa rin siya. June 5. Nung nag-start siya na gusto niya mag-breakout, tapos bumagsak. May ano pa dito, may gap down pa pala na ginawa si Macro Asia. Okay? Hopefully makabawi na siya. May bago yata siyang officer, di ba? Ano na balita? Itong si Mac. Chinese yata yung ano. Um, bago nilang officer na pumasok kay Macron Asia. Okay? So, nag-close 4.45 peso, 5.7% up and 239.59K net foreign buy. Next stocks, IMI. Congrats doon sa mga nag-stay kasi nakabalik na siya. Ayan, so nasa resistance area, lagay ko na lang dito sa 2.6. So madaling pitikin si IMI natin. Okay. So yan na lang, yan na lang. And then pinaka-support is kasi ang tinitingnan, depende sa tingin kasi. So ang tinitingnan ko itong trading range na to. Kasi nag-support dito and then ito yung pinaka-peak na area natin sa kanya. So lagay ko na lang ha, 2.6. Malapit na sa overbought. Ang bibilis ng pagka-overbought ng mga stocks natin. And okay. So bullish yung mga indicators natin dahil sa lakas ng spike ngayon ni IMI. Laki din ng volume mo, 16 million. So 2.35 yung closing price, up siya ng 10.33%. Meron siyang 1.48 million net foreign sell. Next, plus, alaga natin. Naku, ang aga naman mauntog ni Plus. Tinatanggal na kasi yung mga banners ng mga online gaming natin. So nag-start na sila magkaroon ng maging stricto dito sa mga online natin. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, good pa rin naman kahit stricto si Philippine government, at least hindi niya tatanggalin. Hindi kagaya ng Pogo last time, di ba? Talagang tinanggal yung mga Pogos natin. Okay? So hopefully hanggang doon yung perception. So hopefully umabot siya ng RSI 50 for next week bago siya tumumba ulit. Kasi may mga pessimism pa rin na lumalabas kahit pa paano dito kay online gaming, which is si Plus natin. Pero ang sarap niya, no? Kung medyo nakapulot ka dito, tapos makabalik tayo dito sa around 55. 48 yung sabi ni Cole na pinaka fair value nitong si Plus. So nag-close siya is negative 4.3%, pero si Bloom makyat, no? Meron siyang 37.8 na closing price and ayan, net foreign sell. 41.74 million net foreign sell. Okay? So, bearish pa si nauntog sa MA90 plus. Iniisip ko, lalampas na tayo ng MA100. And then lastly, si MRC. So, bumabalik yung chart ni MRC. So, tingnan natin. Pero ilalagay ko muna sideways muna kasi trap naman yung price. So, medyo trap yung price action natin dito. Malakas yung basag nito kung matuloy yung basag natin sa piso para kay MRC. Meron ba tayong dito? May punda ba si MRC? Parang wala din. Wala siyang Walang punda. Kumbaga, nilalaro to ng mga big insti. Kasi lalaki ng volume niya, 51.52 million yung traded volume. So, nag-close si MRC ng 0.93 peso and meron siya 5.68% na gain. Meron siya net for by 2.84 million. Ayan, bullish yung niya. Pero bullish, no? Pag titignan mo yung RSI natin from the recent na mga price action. And okay, nagtatry yung MACD na mag-recover yung pinaka-price action naman. Okay? So, yun na lang muna. Range trade si MRC natin.
So balik tayo dito sa sa PSE market. Ano ba, may pullback na ba tayo? Kasi July 11 na eh. So normally ghost month, August or around August or September bumabagsak talaga yung market natin. So yun yung babantayan natin for the coming week. Kasi next week another 7 days, so July 18 na yung closing natin dito sa PSE. So ang obserbahan ko sa kanya, any drop below MA20. Ayan. Kung ayaw mo matrap sa ghost month, March 2 eh. May mga ghost natin. May, June, July. Ayan, ghost month. Ghost month, nag-retest dito sa baba. Nagko-console na siya dito. Tingnan mo to. Nagko-console na siya dito, tapos biglang bumagsak. Ghost month. And then, bumalik lang siya November, December. Asa pa yung mga ghost month natin? March, ito. April, May, June, July. Ito. September naman yung drop natin. Bago siya nag-recover until January ulit. Okay? So, alam mo na yung cycle na market natin. So, yun lang muna. Aral na lang ulit tayo over the weekends. So, bakit ang close? Please don't forget to subscribe po dito sa channel. Join po kayo sa group. Kung gusto nyo guide sa Trades Market, crypto ko to. So, wait mo yung mga vlog natin, cryptos. And then, Facebook account, Facebook page, Bodega Pig, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa lilang po kayo dito. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Enjoy the weekends po.